Hello, no? So, ngayon, no, alam nyo ba, no, na may nabalitaan na naman daw, or bagong virus na naman daw, no, na discovery at China. Yung virology ng China, no, na tinatawag doon, no, na norovirus, yung bagong virus daw ngayon na the same daw sa COVID-19 noong unang panahon, no, ng pandemic, no, na masyado talagang maraming apektuhan nung panahon na yun dahil sa pandemic yun, pandemya, maraming mga nagugutom, biglang bumagsak yung ekonomiya natin, tapos maraming mga tao na nawala ng trabaho, no. So ngayon, meron na naman sila na discovery daw. Sabi naman nila is galing naman daw sa Batuman. Ito mga virus na ito ay galing talaga ito sa mga leak. Walang mga ganito sa mga insekto na yan o mga gawa na yan. Kaya kung meron man, noon pa man, noong unang panahon pa man, ay nangyayari na yan ng mga virus na yan mula sa mga paniki. Paano nagkaroon ng mga virus yung mga paniki? Na ngayon na panahon is kukunti na lang ang mga paniki ngayon na panahon. Noong unang panahon na hindi pa masyadong maraming tao o hindi pa papilitin, mas marami pa yung mga ganyan noong unang panahon. Dito sa Tawi-Tawi, maraming mga paniki doon. Lalo na dito sa may Bato-Bato, Tawi-Tawi, sa may Panglima, Sugala. No, maraming mga paniki dyan. Pero bakit walang naikalat ng mga virus dyan na tinatawag na galing sa mga sakit na mga paniki? Itong mga ganito is, virus na ito is galing talaga to sa kanilang laboratory or iniimbento to nila. Naalala nyo kung mag-immunize ka ng manok, no? Mag-immunize ka ng manok, virus yan, no? Na ano mo sa manok mo. Tapos yung mga manok na walang mga hindi na immunize, mamamatay yun dahil sa virus na nadadala sa hangin. So ganito rin ang mga virus na kanilang mga ginagawa. Hindi rin ito nakapagtataka kasi sa darating ng araw, ang mga tao talaga lalong sasama. No, lalong sasama ang mga tao. Sinasabi na rin yan dito sa ating Panginoon, dahil nga sa kasamaan ng mga tao, gagawa sila ng paraan kung paano wasakin din ng mga tao. Magkakaroon ng gira, lindol, maraming mga sakit. Yun. Ngayon naman, ang virus na ito na na-discover sa China is umabot na ito sa England. No? Yun ang balita sa Wyon News, no, sa England, na umabot na daw sa 1,160. So 22% daw yung yung pagtaas. Pero ang mga sintomas nito is fever, yung mga lagnat, headache o sakit sa ulo, body pain or body ache, yung ganon, sakit sa mga tawan. Tapos ano pa ba yun? Diarrhea, yung mga pagtatai. Itong mga sakit na ito, normal lang ito na mararanasan sa mga tao, no? Pero pinalala ito ng media. Pinapalala ito ng media na ganito na virus, na ganito virus na yan. Para yung mga tao naman ay maalerto. So sino ang unang wawasak sa tao? Siyempre ang media. Sila yung magdadala ng tao sa mga tao ng panik. Itong mga sakit na ito, mga fever, normal lang talaga yung mga tao magkakalagnat. Bakit? Ano bang gusto nila, no, ng mga media na ito? Gusto ba nila yung mga tao na hindi talaga magkasakit? Kahit saan ito, ang tao nilalagnat. Ang tao sumasakit ang ulo. Ang tao mananakit yung katawan. Ang tao minsan natatae o ano pa man. Yung mga sintomas yan, is normal lang yan. Pero dahil nga sa pera, or kasi pera-pera lang yan. No? Pera-pera lang yan. So, paano kung darating din yan dito? At tatangkilikin naman ito natin dito, lockdown na naman. So pagdating ng panahon, gutom na naman yung tao. Alam nyo ba na itong mga bagay na ito ay simula na ito, unang hakbang na ito patungo sa microchip implant, no? Kasi ang mga injection or mga injection na tinuturok nila sa mga tao na yan, wala talaga yung pagkakaiba pagdating sa microchip implant. Oh, yung mga bagay na yan, inilagay nyo sa inyong katawan. Yung mga antivirus daw, na mga ganyan, mga COVID. The same thing, no, na darating yung araw na microchip implant na ang ilalagay dito, at saka yung mga barcode or mga code na yan dyan sa mga noo. Nandito na tayo sa huling araw. Malapit na tayo.
Huwag po kayong magtaka. Bilisan na po natin na babalik sa ating Panginoon kasi nandito na tayo sa huling araw. Kahit ano na lang, no? Dahil nga sa paglala ng kasamaan dito sa mundong ito. Time is running out. Bumalik na tayo sa ating Diyos. Huwag kayong matakot sa mga ganitong virus na ito, ganito, ganyan. Normal lang yan ang tao. Kung mamatay man tayo, tanggapin natin. Kung mamatay man tayo, dapat tayo ay mamatay sa ating Panginoon. Na mamatay tayo dahil sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya, na may Diyos tayo, kaysa naman sa tao na mamatay na walang Diyos. Yun yung dalawang pagkakaiba. Nilagay tayo dito sa mundong ito. Hindi mananatili dito sa mundong ito, kundi dayuhan na tayo dito. Ang mga tao ngayon, mas 90% ang kasamaan kaysa sa mga panahon ng unang panahon talaga. Kasi kahit ano na lang yung kinikreate nila nag-invento ng bomba. Paano yung bomba? Pangwasak sa mga bansa. Nag-invento ng mga armas, pagpatay ng tao. Kahit ano, nag-invento ng mga virus. Ngayon, nag-invento naman ng mga AI robots. Pero itong virus ang ating i-focus ngayon. Kasi paano kung kakalat ito sa buong mundo na the same things pa rin, no, ng mga sakit, ng mga ordinaryong sakit, pero binigyan nila ng matinding pangalan na Noro coronavirus, yung tawag nila doon. So mag-ingat po tayo kasi baka pagdating ng araw, ito ay tatagkilikin naman. Kahit pa itong mga sakit na ito ay normal lang ito para sa atin, apektado tayo mga mahihirap. Bakit? Kasi paano kung darating o babalik uli yung nangyayari noon, nung lockdown? Pahirapan na naman, walang pasok, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang kikitain ang tao araw-araw na kumakain. Kaya lagi natin tandaan, dahil nga sa kasamaan ng mga tao ngayon, araw-araw, dadagdag ng mga kasamaan. Kaya tayo lalo pinaparusahan. Kaya bumalik na tayo sa ating Panginoon. Mamatay man tayo o hindi, kailangan nandoon tayo sa ating Panginoon. Mamatay man tayo, tatanggapin natin kasi lahat naman tayo pagdating ng araw mamamatay at wala mananatili sa atin dito. Kahit ano ikamatay natin, kailangan tanggapin natin at handa tayo sa anumang oras. Anumang oras na bumalik ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi for the second coming of Christ, pagdating ng araw talaga matindi pa yan kaysa ngayon. Maniwala kayo sa akin. 3.5 years ang titiisin ng bawat tao pagdating ng araw. Yung microchip implant. At hindi lang yan, yung papatayin yung mga Kristiyano. Kasi nga, ayaw mo magpatatak ng microchip implant, okay, papatayin ko pamilya mo, anak mo, ganito, ganyan. Mapipilitan ka ngayon. Hindi ka makapamili, hindi ka makapagbinta. So, tagutom. Pero sinasabi doon sa Daniel na maraming mga tao na magiging matuwid. At marami ding mga tao na lalayo. Sinasabi din ng ating Panginoon si Kristo nga pagdating ng araw na yun, maraming mga tao na lalayo sa kanilang pananampalataya. At may mga tao din na iilan na magiging matuwid. At ang mananatiling tapat hanggang sa katapusan ay maliligtas. Kaya nandito na tayo sa huling araw na ito na kahit ano na lamang ang iniimbento ng bawat tao, kung paano wasakin, kung ano patayin, kung paano kontrolin ang bawat isipan ng tao, at paano ganito na nga. Ito yung tinatawag na World War na hindi ginagamit ang armas kundi ginagamit ang mga virus sa pagpatay ng tao. Ang maapektuhan nito yung mga mahihirap. So lagi natin tatandaan at mag-ingat po tayo sa araw-araw. Kasi itong mga sakit na ito is normal lang talaga dito. Iwan ko lang kung ito ay dangerous ba talaga. Pero ito ay binabalita. So lagi tayong maghanda. Kasi kung dumating na yan sa ibang bansa, sa United, sa England, sigurado darating din yan sa kakalat yan dito sa buong mundo. Sa bawat bansa sa atin. At sigurado yan, lalapit yan dito sa atin. So kailangan natin maghanda sa mga bagay na ito na hindi natin alam kung anong mangyayari. Sana hindi ito tangkilikin ng ating gobyerno. Kasi mahirap ito ganito. Babalik na naman tayo sa simula. Babalik na naman tayo sa dati. Noon medyo wala pang, hindi pa masyadong kamahalan yung mga pagkain.
mga bilihin ngayon. Pag mangyayari yun, maniwala kay sa akin, maraming mga tao na magugutom at maraming mga tao na gagawa ng krimen, magnakaw, papatay, mag-hold up. Dahil nga sa gutom na naranasan, lalo na kung wala ng trabaho. Kasi nga, ila-lockdown na naman. So mag-ingat po tayo, sana ipagdasal natin no, na huwag sana itong mangyari. Ipagdasal natin no, na sana hindi ito lalala, nakakalat sa buong mundo at mangyayari uli noong unang panahon. Sana no, mag-ingat tayo. Kasi marami talaga maepektuhan ngayong panahon. So hanggang dito na lang no, maraming salamat and God bless everyone. Amen.